Pinapaharap sa Land Transportation Office ang mga driver at may-ari ng pickup at isang kotse na sangkot sa viral road rage nitong bisperas ng Pasko sa Marikina. Sa viral video, makikitang nauwi sa pagsakal, panduduro at panghahampas. Ang singitan umano ng mga sasakyan papasok sa parking. Pinaharap sila sa LTO sa January 7 at pinagsusumiti ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reckless driving at obstruction of traffic at kung bakit hindi dapat bawiin ang mga lisensya nila. Nasa preventive suspension ang lisensya ng mga drivers sa loob ng 70 araw. Pansamantala ring inilagay sa alarm status ang dalawang sasakyan. Lumalabas ding hindi rehistrado ang pickup truck na sangkot sa insidente. Kaya may pananagutan din ang may-ari nito sa compulsory registration of motor vehicles. Pinirmahan na ng mga mambabata sa Bicameral Conference Committee report para sa halos 6.8 trillion pesos na 2026 national budget. Mula sa PICC, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, hawak ko ngayon itong reconciled version ng General Appropriations Bill para sa 2026 national budget. Katatapos lang dito, pirmahan yung BICAM report para sa 6.793 trillion peso budget na siyang pinakamalaki sa kasaysayan po ng bansa. Ang next step na mangyayari, bukas raratipikahan, magkahiwalay ng Kamara at ng Senado yung BICAM report para sa budget. Ang sunod na step niyan, ipapasa rin bukas sa Presidente yung kopya ng General Appropriations Bill para sa kanyang pirma. Pwede rin niya itong i-veto yung buong portion ng bill or pwedeng portion lang naman ng bill. Pangilinan, kay Senator JB. Ang nanguna kanina sa pagpirma sa BICAM report ay sina Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, at Nueva Ecija Representative Micaela Swansingon, Chairperson ng House Appropriations Committee na dating posisyon ni Zaldico. Sa 23 na miyembro ng BICAM Committee, sa 11 lang ang dumating dito at pumirma. Pero sabi ni Gatchalian at ni Swansing, maglalagay ng e-signature yung mga senador at mambabatas na wala rito. Para iwas korupsyon, may ilang binago sa 2026 budget. Tinanggal ang 255 billion pesos sa flood control funds ng DPWH at inilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinagbawalan na ang mga politiko na umepal sa bigayan ng ayuda. Hindi na DPWH kundi Department of Agriculture na ang gagawa ng mga farm-to-market roads. Pati paggawa ng mga classroom, DepEd na ang gagawa at hindi na rin DPWH. First time ito sa Administrasyong Marcos na hindi umabot sa pagtatapos ng taon ang pag-aproba ng Pangulo sa national budget, sabi ng Executive Secretary Ralph Recto sa unang linggo ng Enero na mapipirmahan ng Pangulo ang 2026 budget dahil kailangan pa itong araling mabuti. Ibig sabihin, sa mga unang araw ng 2026 reenacted budget o 2025 budget pa rin ang gagamitin ng pamahalaan. Noong 2019, Administrasyong Duterte, halos 4 na buwan nagkaroon ng reenacted budget dahil April 15 pa napirmahan ang national budget. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, katanggap-tanggap pa rin naman na maantalang pag-aproba kaysa naman daw madaliin ito at maging prone sa korupsyon. Sabi ni Lacson, matapos mapirmahan ng BICAM report ng budget, ang susunod na hamon ay bantayan kung paano gagastusin ng ehekutibo ang pera ng taong bayan sa 2026. Narito ang mga pahayag ni Senator Gatchalian at Representative Swansing. We made sure to show to the public exactly how every peso of the Filipino people's taxpayers' money is allocated. Ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. Siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Ivan, pagtitiyak ni Swansing at ni Gatchalian, walang pork barrel dito sa 2026 national budget. Yung munang latest mula rito sa PICC. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Huli ka ang pagbagsak na isang pine tree sa Leonard Wood Road sa Baguio City. Nahila nito ang mga kawad kaya pati ilang poste natumba. Sinakop din ang puno ang 4 na lane ng kalsada. Tinamaan ng 5 pribado at pampublikong sasakyan. Walang naiulat na nasaktan. Ang tukod ng traffic hanggang 10 kilometro ang haba. Umabot na mahigit 4 na oras bago natanggal ang puno. Ayon sa Benguet Electric Cooperative, maghahating gabi,
nang maibalik ang kuryente sa mga naapektuhang barangay. Gusto raw makipagpulong ni Representative Leandro Leviste kay Senador Ping Lacson kaugnay sa mga hawak niyang files na galing umano kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Lacson naman isiniwalat na may mga taga-gabinete na humirit ng allocables sa 2025 budget. Nakatutok si Mav Gonzalez. Isiniwalat kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kanina nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral.
Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala siya anumang hiniling, inendorso o inaprubahang DPWH project o budget allocation. Walang binanggit na pangalan si Senator Ping Lacson pero binanggit niyang may initials na ES sa listahan. Ikinagalit ni Bersamin ang anyay insinuation o paratang na siya ang tinutukoy na ES sa Cabral Files. Itinanggi rin niya na may inutusan siya na gamitin ang kanyang pangalan para sa anumang layunin. Busisiin daw sana ng mabuti ang Cabral Files. Mailantad ang sinumang nasa likod ng anyay manipulasyon ng budget. Handa raw makipagtulungan si Bersamin sa anumang investigasyon kaugnay nito. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit parang may sangkot ng mga cabinet members, ipagpapatuloy lang ang pag-iimbestiga para matuntun ang tutuan niyang may sala. At kung sino man anya ang may sapat na ebidensya, maaari itong magsumite sa ICI o magsampa ng kaso. Bago po tayo magpalit ng kalendaryo, kailangan muna itawid ang isang tanong. Aba, kamusta ang naging taon mo, partner? Maganda. Maganda naman, maganda. Sana ikaw din. I'm sure ikaw din. Yes. Ang sagot dyan ay ilan nating kapuso at ang kanilang note to self for 2026. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkongko. Kahit sino marahil, kapag tinanong ng kumusta, plakado ang sagot. Okay lang naman po. All in all, okay naman. Okay lang po. Pero may kwento sa likod ng bawat okay. Si Angela, nagkaanak ng wala sa plano. Panghabang buhay na siya na kumbaga responsibilidad. Pero deep inside, masaya. Kasi may baby na. Si Joe naman, sunod-sunod ang pagsubok mula nitong pandemya. Na-stroke nga yung husband ko in lockdown 2020. Tapos na-opera pa ako may bukol ako. Ubus ka na, may utang ka pa. Siya na raw ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ngayon, napagtapos na niya ang isa sa 2 anak. Si Flinky, proud na nag-back to school. Nakabalik ako sa studies ko this year. Ayan. And for the first semester naman, naipasa ko lahat ng subjects ko. Pero puno rin ng tinik ang mga dinanas niya ngayong taon. Na-scam ako. Ilang beses ako na ospital. May hypertension kasi ako and then asthma. Ang bubog naman ng college student na si Chad, hindi siya qualified maging magna cum laude. Kabibigay lang po kasi ng gradings namin. And nakakuha po ako ng flat 2. 2 po. Hindi na po siya pwede maging laude. Ang 2025 nila hitik sa mga pagsubok. Ano kayang masasabi nila sa kanilang younger self? Enjoyin mo pa yung pagkabata mo. Forward lang. Sabihin tuloy-tuloy, wag kang ihinto. Kasi pagdating sa dulo, nandun yung finish line, andun yung goal. Magpakasipag ka lang, lahat ng dreams mo in life, makakamit mo din. Naisip ko ngayon, all of a sudden naman, kasi on the way kami sa church, madami sana ako pagdadasal, kaya medyo teary eyes ako eh. Ika nga nila habang may buhay, may pag-asa. At ang pagpapalit ng taon, panibagong pagkakataon para magsimulang muli at bumangon. Kaya tinanong namin ang kanilang note to self sa 2026. Sana maging financially stable. Yung makagraduate yung bunso ko last kasi niya, graduating siya. At syempre, yung healthier version of me. And yun po, happy family. My 2026 is success. And magawa ko po yung mga passion ko na gustong gawin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok, 24 oras. Love is indeed sweeter the second time around para kay Kapuso star Carla Abellana na ang plot twist this year ay ang pagpapakasal muli. This time sa kanyang first love at high school sweetheart. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Glowing and radiant bride, si Kapuso actress Carla Abellana
while walking down the aisle in a Rosa Clara wedding dress. Habang naghihintay sa altar, si Dr. Reginald Santos. Nagpalitan ng I do's ang dalawa sa isang intimate wedding ceremony sa Alfonso, Cavite. Nagsilbing ring bearer ang isa sa dogs ni Carla na si Teddy. Nag-post din ang kanyang makeup artist na si Mariah Santos ng prep ni Carla na effortlessly radiant and elegant. Ipinost din niya ang portrait ni Carla na tinawag niyang most beautiful bride na mala Mama Mary raw ang beauty. First love and high school sweetheart ni Carla, si Dr. Reg. Kabilang sa mga ninang ng couple, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present din sa kasal ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak. Nag-share din ang kanilang guests ng videos and photos na kuha sa ceremony at reception ng kasal ng newlyweds. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Congrats, Carla and Dr. Reg. That's my chika this final weekend of 2025. Ako po si Nelson Carlas. Pia, Ivan? See you next year, Nelson. Thank you, Nelson. Next year na.